ang biglang pagsagasa sa isang lalaking teenager sa Buffalo, New York. Sa lakas at bilis ng pagtama ng sasakyan sa biktima, ayun, tumalsik siya sa ere na parang laruan. Di ba lang nakaligtas ang 18 anyos na lalaki, pero ang driver hindi nakaligtas sa mga pulis at kalaboso ang ending. Halos ganito rin ang eksena malapit sa University of Texas sa Amerika. Huli sa kamera kung paano nabundol ng bus na ito at tumatawid na estudyante. Dinig na dinig ang lakas ng impact ng bus sa 18 anyos na biktima. Maswerte siya nakaligtas habang naharap naman sa kasong administratibo ang bus driver. Naipit naman ang kamay ng 2 taong gulang na ito sa isang bubblegum machine sa Arkansas, USA. Masyado ata kasing na-excite ang bata. Kaya tuloy, hindi niya na ito mahugot sa pagkakaipit. Natanggal din naman ito matapos baklasin ng mga otoridad ang makina. There you go, buddy. Pero ang bata ayaw talagang pakawala ng bubblegum mo. Hey, buddy, can I see your hand for me? Oras ng rondahin natin ang mga balita. Metro Aksyon, ngayon na! Ito malulupit na eksena sa Metro Aksyon. 2 bata na kinidnap sa May Kawayan, Bulacan itong Sabado na kitang palaboy-laboy sa pulilan. Puno ng galos at kagat ng loob. Kidnapper, posible raw may diferensya sa pag-iisip? 2 hininalang hold-upper, patay sa enkwentro sa Bukawe, Bulacan. Hininalang salvage victim na tagpuan sa QC. Medicab driver sa Maynila nakita nakasubsob sa loob mismo ng pinapasada niya. Biktima nga ba ng heat stroke? Pang world record sa laki, bigat na bride at biggest chest piece, saan nga ba makikita? At James Yap, bakit ka ba thankful sa ex niyang si Chris Aquino? Big game James, ano ang sagot sa balitang mag-on sila na aktres na si Isabel Oli? Showbiz, Paalala po sa mga magulang dyan, siguraduhin may bantay palagi ang inyong mga chikiting. Isang kaso ng kidnapping ang nangyari sa Bulacan ito lang Sabado at sa labas mismo ng bahay ng mga biktima. Swerteng nabawi na ang mga bata na dinukot raw na isang babae na hininalang may diferensya sa pag-iisip. Yan ang Metro Action Report ni Mon Gualvez. May galos pa sa binti at may mga kagat ng lamok ang 4 taong gulang na si Angeline at 3 taong gulang na si Amber. Kinidnap sila nung Sabado ng hapon sa labas ng kanilang bahay sa isang subdivision sa May Kawayan, Bulacan. Walang naalalang dalawa sa insidente at sa dumukot sa kanila na tinawag na nilang pangit at salbahe. Kwento ng mga magulang, naglalaro lang sa labas ng bahay ang dalawa kasama ang pinsan nilang lalaki nang may lumapit sa kanilang babae at pinalitan naman ng damit ng mga bata. Pumasok ng bahay ang pinsang lalaki para magsumbong. Nang lumabas sa mga magulang, wala na ang mga bata. Sa tulong ng mga pulis at mga ipinakalat na litrato ng mga bata, natagpuan ng dalawa na palaboy-laboy sa bayan ng Pulilan. Masaya. Kasi buo na yung pamilya ko ulit. Kompleto na yung 3 anak. Hindi sindikato eh. Kung sindikato yan, hindi na namin makikita yan. Tingin ng mga otoridad, may sayad sa ulo ang kidnapper. Nakatuan lang siguro to. Pero sabihin natin sindikato, pero wala siguro. Paalala nila sa mga magulang, siguruing lagi may bantay ang mga anak. Karaniwang modus ng mga kidnappers ayon sa mga pulis ang pamimigay ng candy o laruan sa mga bata o pagkapanggap na kilala ng mga ito ang kanilang mga magulang. Patuloy ang paghaharap sa babaeng suspect na ito. Kung sino man doon makakita, ipagbigay alam agad sa Bulacan PNP. Mon Gualvez, News 5. Patay ang isa hininalang biktima ng salvage sa QC habang isang pedicab driver naman sa Maynila ang namatay dahil naman sa tindi ng init. Naritong report. Ang bangkay na lalaking ito na nakabalot sa sako ang gumising sa mga taga-barangay Greater Fairview sa QC kaninang umaga. Tad-tad ng saksak sa liig, dibdib at tiyan. Hindi pa naikilalang biktima na matagpuan sa hinukay na kanal sa gilid ng kalsada. May taas na 5'4" na lalaki at nasa 32 hanggang 35 anyos ang edad. Hinala ng mga pulis, biktima ng summary execution na lalaki. 3 ang patay matapos bumigay ang riprap sa isang subdivision sa Talamban, Cebu City kagabi. Kabilang sa mga namatay ang isang 11 anyos na babae. Pawang mga bata rin ang 3 sugatan. Nangako na ang developer ng subdivision na akuin ang danyos para sa mga biktima at naapekto ang residente. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng pagguho.
Patay na nang madatna ng pedicab driver na ito sa loob mismo ng kanyang pedicab sa Santa Cruz, Maynila kaninang madaling araw. Paniwala ng mga otoridad na heat stroke ang di pa nakikilalang pedicab driver dahil sa pagod at sobrang init ng panahon. Wala naman daw sila napansin na komosyon dun sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Kwento ng ilang residente, napansin na nilang huminto ang pedicab sa gitna ng kalsada. Sinubukan daw nilang gisingan ng driver pero hindi na raw ito gumagalaw at humihinga. Isinantabi rin ng mga pulis ang angulo hold-up. Nasa bulsa pa raw kasi ng biktima ang kanyang pera at cellphone. Susunod sa mga hinihinalang hold-upper, patay sa enkwentro sa Bulacan. Bimeg Liamara star James Yap pinalay ang kanyang Finals MVP Award sa isang espesyal na babae. Sino nga ba itong babae na ito?